Isang pulis ang nagising na may hangover. Madalas siyang uminom dahil sa lungkot ng pagkawala ng kanyang asawa. Bagamat mahusay sa trabaho, kilala siya sa pagiging matigas ang ulo at pasaway sa mga patakaran. Dahil sa kanyang tapang, lagi siyang pinipili para sa mga delikadong undercover na misyon. Isang araw, inatasan siyang makipag-usap sa isang gangster mula South Korea na nagbebenta ng illegal na armas. Nagpanggap siyang gun dealer at nag-alok ng machine gun, ngunit ang ibinigay niya ay isang luma at mabigat na modelo. Nagalit ang dalawang Koreano at lalo pang lumala ang sitwasyon nang magbitaw siya ng insultong salita na ikinagalit nila, iniisip na isa siyang racist. Dahil sa matinding galit, inatake siya ng mga Koreano at ninakaw ang kanyang kotse. Hindi nila alam na sinadya niyang magpabugbog. Balak niyang gamitin ang mga pasa bilang ebidensya para gawing mukhang self-defense ang anumang gagawin niyang karahasan. Habang tinatawagan niya ang presinto para matrack ang sasakyan, mapapansin sa isang malaking billboard ang larawan ng nawawalang kambal na babae. Pinuntahan niya ang kotse at kinuha ang kanyang baril sa loob ng trunk. Pinasok niya ang hideout ng mga kalaban at isa-isa niyang pinatumba ang mga kriminal. Naging marahas at madugo ang laban. Kahit yung taong nasa banyo ay hindi niya pinalampas. Pagkatapos ng barilan, nag-relax pa si Tom at uminom ng vodka bago niya inayos ang eksena. Gamit ang gloves, gumawa siya ng setup para magmukhang lumaban ang mga kriminal at nagkaroon ng matinding barilan. Habang sinisiyasat ang lugar, nadiskubre niya ang dalawang babaeng nawawala na ikinulong ng mga gangster. Balikan natin ang kwento ng action thriller movie na Street Kings. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Maya-maya pa, dumating si Captain Jack Wonder, ang mahigpit na boss ni Tom Ludlow. Isa itong malaking balita dahil sa pagkatuklas ng nawawalang babae. Samantala, sa crime scene, sinabi ng kasamahan niyang detective na si Santos, Vice Detective rescues missing twins. Yan ang pamagat ng headline bukas. Si boss lang ang sisikat, hindi ka kasama. Tumaas ang tensyon ni Tom at ang kasamahan niya dahil sa hindi pagtawag ng backup. Pero nang magkakainitan na, biglang pumasok si Captain Wonder at isa-isa niyang inutusan ang mga tauhan niya kung paano aayusin ang kanilang mga report para walang maging problema. Nilapitan niya si Tom at pinuri ito sa nagawa niya. Pero nang lumapit siya kay Tom, naamoy niya agad na amoy alak ito. Kaya pinayuhan niya agad si Tom na magpagamot muna bago dumating ang ibang pulis para hindi sila mapahiya kung makita siyang lasing. Habang naghihintay, lumapit kay Tom ang dati niyang matalik na kaibigan at partner, si Washington. Nasira ang kanilang samahan dahil sa agresibong asal ni Tom. Pinuna ni Washington ang kanyang desisyong patayin ang mga kriminal, naniniwalang dapat silang idaan sa korte. Nag-init ang usapan, pero bago pa lumala, inawat sila ni Wonder. Layuan mo siya, huwag kang lumapit sa kanya, mariing utos ni Wonder. Matapos ang insidente, nagtungo si Tom sa ospital upang maiwasan ang mapanuring mata ng media habang nagpapagaling. Habang ginagamot siya, lumapit si Captain James Biggs mula sa LAPD Internal Affairs, isang unit na may tungkuling mag-imbestiga ng mga tiwaling opisyal. Ikaw yung pulis na nasa news kanina, di ba? Sino kaya ang unang namaril? Paano mo nahanap ang mga babae? Pabirong sabi nito. Nabigla si Tom sa mga tanong nito. Yan ang trabaho ko, sagot niya. Iniabot ni Biggs ang kanyang business card kay Tom. Ipinahiwatig ang kagustuhang makipagtulungan sa kanya at nagbabala ukol sa mga mapanganib na individual sa paligid ni Tom. Pagkaalis ni Biggs, lumapit si Grace, ang nurse na nag-aalaga kay Tom, at kasintahan niya rin. Hindi mo naman kailangan pang mabaril para lang magkita tayo, galit niyang sinabi. Pero sa huli, nakuha pa nilang maglambingan sa loob ng ospital. Pagkalabas ni Tom sa ospital, agad siyang pinatawag ng kanyang mga superior upang ipaliwanag ang kanyang agresibong taktika. Gayunpaman, nagawa niyang bigyang katwiran ang kanyang mga kilos upang maiwasan ang anumang parusa. Bakit hindi ka tumawag ng backup? Tanong ng isang opisyal. Exigent circumstances, sagot ni Tom. Narinig ko ang mga sigaw mula sa loob ng bahay at natiyak kong may nagaganap na krimen. Kinabukasan, dumalo si Tom sa isang engrandeng salo-salo upang ipagdiwang ang promotion ni Wonder bilang commander, kung saan siya ay kikilalaning King Wonder. Sa kabila ng kasiyahan, tinanong ni Tom kung bakit may nagmamatiyag sa kanya mula sa Internal Affairs. Ipinaliwanag ni Wonder na may isang impormante sa kanilang hanay at iginiit na si Washington ito, ang dati niyang kasamahan na natanggal sa unit, ay maaaring nagbabalak gumanti laban sa kanya. Dagdag pa niya, matagal nang may connection si Washington kay Captain Biggs. Nabigla si Tom sa kanyang nalaman at nagbantang sugurin agad si Washington. Pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan at binalaan na maaaring matanggal siya sa trabaho kung may gagawin siyang masama kay Washington. Ilang araw ang lumipas, sinubaybayan ni Tom si Washington, may balak siyang takutin ito. Subalit,
isang di inaasahang pangyayari sa isang convenience store ang pumigil sa kanyang plano. Nakita niya ang dalawang armadong lalaki at napansin niyang si Washington ang kanilang target. Sa kabila ng kanilang alitan, pinili ni Tom na ipagtanggol si Washington. Ngunit hindi agad naunawaan ni Washington ang layunin ni Tom, kaya nauwi sila sa saglit na sagupaan. Habang mainit ang kanilang pagtatalo, biglang nagpaputok ang mga gangster. Agad na umiwas si Tom at pinaputukan ang kalaban, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, aksidente niyang natamaan sa balikat si Washington. Sa kasamaang palad, natapos ang sagupaan sa trahedya nang tuluyang mapatay ng mga gangster si Washington sa harapan ni Tom. Walang inaksayang oras si Wander. Agad siyang dumating matapos ang insidente, seryoso at halatang galit. Pumasok siya sa tindahan at sinuri ang CCTV footage. "Sino pa ang nakakita nito?" tanong niya. "Tayo lang, Chief," sagot ni Clady. Iginiit ni Tom na wala siyang kinalaman sa nangyari. Gusto lang niyang bigyan ng leksyon si Washington. Ngunit mariing sumagot si Wander, "Walang saysay ang kwento mo. Malinaw ang ebidensya. Nagkasagupaan kayo ni Washington. Kapag nakita ito ni na Biggs, sigurado makukulong ka." Pinaalis ni Wander ang iba niyang tauhan at hinarap si Tom. "Hindi ka pwedeng mawala sa team ko. Masyado kang mahalaga para sa akin," aniya. Bilang tapat na kakampi, pinayuhan niya si Tom na itago ang recording bago ito mahawakan ni na Biggs o ng mga otoridad. Masama ang loob ni Tom, pero wala siyang magawa. Kailangan niyang sundin ang payo at itago ang ebidensya. Kasunod ng insidenteng ito, lalong lumalim ang gulo sa pagitan ni Tom at ng kanyang mga kakampi, na ngayon ay nasa gitna ng isang masalimuot na laban para sa katotohanan at kaligtasan. Ginawa ni Wander ng paraan ang sitwasyon at nagulat ng maling balita sa pahayagan. Habang mainit pa ang kontrobersya, inilipat ni Wander si Tom sa isang departamento na humahawak ng mga reklamo. Araw-araw, nakakatanggap si Tom ng iba't ibang reklamo, mula sa simpleng issue hanggang sa mga katawa-tawang sumbong. Isang araw, lumapit si Biggs kay Tom upang talakayin ang mga kahina-hinalang detalye sa pagkamatay ni Washington. Itinuro ni Biggs ang ulat ni Tom na nagsasabing may dalawang magnanakaw sa convenience store. Subalit, natuklasan ng forensic team na may 3 magkakaibang bala sa katawan ni Washington. Natahimik si Tom at hindi makasagot. Hinanap ni Biggs ang CCTV footage, ngunit sinabi ni Tom na wala siyang alam. Galit na sinabi ni Biggs na hindi magtatagal ay matatapos din ang katiwaliang ginagawa ng boss niyang si Wander. Nang mabahala si Tom sa lumalalang sitwasyon, agad niyang ipinaalam kay Wander ang mga hinala ni Biggs. Dahil dito, galit na hinarap ni Wander si Biggs sa kanyang opisina at ipinagtanggol ang kanyang grupo laban sa mga akusasyon. Gayunpaman, diretsahang inihayag ni Biggs ang kanyang hinala kay Wander at binanggit pa ang kanyang pag-aalinlangan sa mabilis na pag-angat ng posisyon nito, na sinasabing ginamit ni Wander ang kanyang tauhan, kabilang si Tom, upang marating ang posisyon ng Chief Commander. Idinaos ang libing ni Washington. Dumalo sina Tom at ang kanyang mga kasamahan upang magbigay-pugay. Sa gitna ng seremonya, napansin ni Tom ang labis na lungkot sa mukha ng asawa ni Washington, si Linda. Sa kanyang pag-aalala, nilapitan niya ito upang kausapin, subalit laking gulat niya nang tumanggi si Linda na makipag-usap sa kanya. Nakilala ni Tom si Detective Paul Discant, na ngayon ay namamahala sa investigasyon sa pagkamatay ni Washington. Ipinahayag ni Paul ang kanyang sama ng loob nang sabihin niya kay Tom na pinilit siya ni Wander na itago ang mga detalye na nag-uugnay kay Tom sa insidente sa convenience store. Sa kabila nito, sinabi ni Tom ang kanyang kagustuhang tumulong sa investigasyon, subalit agad itong tinanggihan ni Paul. Hindi nagpaawat si Tom. Mula kay Paul, natutunan niya ang tungkol sa 2 posibleng suspect, sina Fremont at Coates. Agad niyang ipinaalam ito sa kanyang koponan at hinimok silang agarang arestuhin ang mga ito. Gayunpaman, marami ang nag-alinlangan, lalo na si Clady, ang kanang kamay ni Wander, na agad tumanggi at itinapon ang mga file ng mga suspect. Dahil dito, nagpasya si Tom na personal na puntahan si Wander sa bahay nito upang pag-usapan ang tungkol kina Fremont at Coates. Humihingi siya ng permiso upang siya mismo ang magliligpit sa mga pumatay kay Washington. Sa kanilang pag-uusap, mariing ipinahayag ni Tom ang kanyang matibay na determinasyon. Binibigyang diin ang kanilang matagal ng samahan. Gayunpaman, agad itong tinutulan ni Wander. Naging mainit ang kanilang usapan at sinabi ni Wander na masyado pa silang mainit sa mata ng internal affairs, lalo na ni Biggs. Inutusan niya si Tom na pabayaan na lamang ang kaso. Kinabukasan, muling nakipag-ugnayan si Paul kay Tom para sa isang lihim na pag-uusap. Laking gulat ni Tom nang ibinunyag ni Paul ang mga alegasyon laban kay Washington, na sangkot umano ito sa mga ilegal na gawain, kabilang ang bentahan ng droga. Dagdag pa rito, natagpuan ang $50,000 cash sa loob ng kotse ni Washington. Natunton din ni Paul ang koneksyon ni Washington sa mga pinaghihinalaang kriminal na sina Fremont at Coates. Dahil sa bigat ng usapin,
Nagpasya si Tom na makipagtulungan kay Paul sa investigasyon. Pagsapit ng gabi, sinimulan ng dalawa ang kanilang pagsisiyasat upang matunton ang pinakahuling kinaroroonan ni na Fremont at Coates. Habang nagsusuri, nasalubong nila si Quicks, isang miyembro ng isang Mexican gang. Bigla itong tumakbo dahilan upang magduda sina Tom at Paul. Agad nilang hinabol si Quicks at sa isang matinding habulan, nahuli ito ni Tom at napasadsad sa barbed wire. Gamit ang pagkakataong ito, pinilit ni Tom si Quicks na magsalita. Sa huli, isiniwalat ni Quicks na may isang lalaking nagngangalang Grill na malapit kina Fremont at Coates. Agad nilang tinunton si Grill. Pagdating nila sa bahay nito, agad siyang tinutukan ni Tom dahilan upang matakot ito ng husto. Nagdulot ito ng pangamba kay Paul dahil sa matinding paraan ng interogasyon ni Tom. Sa pamamagitan ng kanyang nakakatakot na presensya, napilit ni Tom si Grill na magbigay ng impormasyon. Sinabi ni Grill na nasa kulungan ang taong maaaring makapagbigay sa kanila ng mahalagang impormasyon. Dahil dito, napagpasyahan ni Tom na ikulong muna si Grill upang malaman ang mga detalye tungkol sa mga suspect. Kinabukasan, muling nakipag-ugnayan si Tom kay Linda. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat upang mahuli ang may kagagawan sa pagkamatay ni Washington. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Tom ang tungkol sa perang nauugnay kay Washington. Isang bagay na pinaghihinalaan ng mga awtoridad na maaaring nakuha sa iligal na paraan. Ibinahagi ni Linda na nakipag-ugnayan si Washington kay Biggs. "Mabait ang asawa ko. Simula nang namulat siya sa katotohanan sa loob ng departamento mo, alam niyang may paparating na panganib," aniya. Ibinunyag rin ni Linda na ang perang iyon ay mula sa pagbebenta ng kanilang ari-arian at balak na nilang lumipat sa Bahamas upang magsimula ng bagong buhay. "Ikaw, Tom, kailan ba mamumulat ang mga mata mo sa mga katiwaliang ginagawa ng mga kasamahan mo?" Diretsahang tanong ni Linda. Hindi makasagot si Tom at lalong lumakas ang kanyang hinala na may mas malaking misteryo sa likod ng mga pangyayari. Habang nasa opisina, lumapit si Clary kay Tom at iniabot ang isang bala na ebidensya na nauugnay sa kanya sa pagkamatay ni Washington. Tiniyak ni Clary na hindi na siya maaaring paghinalaan sa kaso na nagpapahiwatig na dapat na niyang itigil ang investigasyon. Maya-maya, nakatanggap si Tom ng tawag mula kay Grill na ipinakilala siya sa isang bagong tauhan, si Scribble, na may information tungkol sa kinaroroonan ni na Fremont at Coates. Agad nilang hinanap si Scribble. Habang mabilis na nagmamaneho si Tom, tinanong niya si Paul kung may asawa na ito. "Kaka-engage ko lang. Gusto ko pang makita ang magiging asawa ko kaya magdahan-dahan ka sa pagmamaneho mo," sagot ni Paul. Naabutan nila agad si Scribble. Binigyan sila nito ng isang address kung saan di umano'y nagtatago sina Fremont at Coates. Gayunpaman, pagdating nila sa lugar, wala silang natagpuan kundi malalaking bakas ng dugo at isang nakakapanindig balahibong amoy. Laking gulat nila nang matuklasan na sina Fremont at Coates ay matagal nang patay at inilibing sa likuran ng bahay. Dahil sa natuklasang ito, muling nag-isip si Tom at napagtantong ang tunay na pumatay kay Washington ay malaya pa rin at posibleng sinadyang patayin sina Fremont at Coates upang patahimikin sila. Determinado siyang matunton ang katotohanan at nagpasya siyang humingi ng tulong kay Scribble upang lalo pang mapalalim ang investigasyon. Kinagabihan, muling nakipag-ugnayan si Paul kay Tom at ipinaalam sa kanya na natukoy na ni Scribble ang dalawang tauhan na nagpanggap na si Fremont at Coates. Bago sundan ang lead na ito, naramdaman ni Tom ang pangangailangang humingi ng tawad kay Linda. Pinuntahan niya ito at iniabot ang CCTV footage mula sa mini-market upang ipakita ang tunay na nangyari. Ipinangako rin niya kay Linda na gagawin ang lahat upang mahuli ang mga responsable sa pagkamatay ni Washington. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi rin ni Tom ang pagkamatay ng kanyang sariling asawa na lalong nagpapatibay sa kanyang simpatya sa pinagdadaanan ni Linda. Matapos ang emotional na pag-uusap, naghanda si Tom upang harapin ang mga tauhan na itinuro ni Scribble. Nagtanong si Paul kung tatawag ba sila ng backup. "Ano sa tingin mo ang mangyayari? Iniisip mo bang huhulihin ko sila at ikukulong?" "Wala nang backup. Pupunta ako doon mag-isa. Umuwi ka na at hindi na natin ito pag-uusapan kailanman," matigas na sagot ni Tom. Ngunit mapilit si Paul. "Gusto mo talagang maging gunfighter?" sabi ni Tom. "Sige, sumama ka. Tapusin natin ito." Ngunit bago pa sila makaalis, dumating si Biggs at sinabi nitong napapansin nila ang mga ginagawa ng dalawa. Lumapit si Tom kay Biggs. "Alam kong gusto mo akong ikulong, pero sino ang gagawa ng trabahong hindi kayang gawin ng batas? Ikaw ba, Captain? Kailangan niyo pa rin ako," mariing sabi ni Tom. "Pwedeng tama ka," sagot ni Biggs. "Pero darating ang panahon na kakailanganin mo rin ako." Dagdag pa niya. Habang kausap nila si Scribble, binalaan sila na masasahol pa sa hayop ang mga taong pupuntahan nila at kailangan nilang mag-ingat. Nagpanggap sina Tom at Paul bilang tiwaling pulis na nagbebenta ng droga. Hinarap nila ang dalawang kriminal at nagsimulang makipagnegosasyon.
Hindi nagtagal, napagtanto ng mga kalaban na nandoon si Tom para maghiganti sa pagkamatay ni Washington. Habang nagsasalita sila, unti-unting natandaan ni Paul ang kanilang mga mukha. Bago pa siya makapagsalita, bigla siyang binaril. Nagsimula ang matinding barilan at nadamay si Scribble sa putukan. Sumugod si Tom at isa-isa niyang pinatumba ang mga kalaban. Binalikan niya si Paul, ngunit huli na ang lahat. Binawian ito ng buhay habang hawak niya. Dahil desperado, pumunta si Tom sa kanyang kasintahan na si Grace upang humingi ng medical na tulong. Habang nanonood sila ng balita, inihayag ng reporter na wanted na si Tom Ludlow sa pagpaslang sa 2 undercover deputy sheriffs. Laking pagtataka ni Tom kung paano agad nilang nalaman na mga pulis ang kanyang napatay. Agad niyang napagtanto na isa itong malaking setup laban sa kanya. Napilitang umalis si Tom sa bahay at pinayuhan niya si Grace na lumayo para sa kanyang kaligtasan. Ngunit, biglang sumugod sina Santos at Dante at sa pilitang isinakay siya sa isang sasakyan, patungo sa isang hindi pa nalalamang destinasyon. Habang nasa sasakyan, isang nakakagulat na revelation ang lumitaw. Si Captain Jack Wonder pala ang nasa likod ng pagpatay kay Washington. Napag-alaman ni Tom na si Wonder ay sangkot sa isang sindikato ng droga kasama ang kanyang mga tauhan. Napagtanto niyang si Washington ang totoong kalaban ni Wonder at hindi siya. Ginamit lang siya ni Wonder upang magmukhang sila ni Washington ang may alitan. Nang simulan ni Tom ang pagsisiyasat sa kaso, sinubukan ni Wonder na iligpit siya sa pamamagitan ng isang patibong. Ngunit hindi basta-basta nagpapatalo si Tom. Gamit ang isang nakatagong metal, nagawa niyang makalaya mula sa kanyang pagkakagapos. Sa isang desperadong hakbang, bigla niyang inatake si DeMille, ang driver, na naging sanhi ng pagkakabangga ng kanilang sasakyan. Sa kasamaang palad, nawalan din ng malay si Tom nang hampasin siya ni Santos. Pagmulat ng kanyang mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa eksaktong lokasyon kung saan inilibing sina Fremont at Coates, nakagapos at kinuhanan ng DNA upang ihanda siya sa isang setup. Pinilit ni Tom na gumapang palayo. Pinagtawanan siya ng 2 pulis na gusto pa siyang paglaruan. Sa matinding lakas ng loob, nagawa niyang makalapit sa 2 bangkay. Hinampas niya si Dante sa ulo gamit ang isang pala at binaril si Santos. Sa puntong ito, natanto ni Tom na ang tanging paraan upang makaligtas at matuldukan ang korupsyon ay harapin si Wonder at ibunyag ang katotohanan sa likod ng malagim na mga pangyayari. Samantala, sa utos ni Wonder, nilusob ni Clady si Linda upang mabawi ang CCTV footage na ibinigay ni Tom sa kanya. Ngunit bago pa lalong mapahamak si Linda, dumating si Tom sa tamang oras upang pigilan si Clady. Agad niyang dinisarmahan ito at inilagay sa trunk ng isang sasakyan. Nagpunta si Tom sa bahay ni Wonder upang tiyakin kung talagang gusto siyang ipapatay nito. Nabigla si Wonder nang makita si Tom. "Susuko na ako," sabi ni Tom. "Pwede mo bang ayusin ang sitwasyong ito?" "Siyempre, aayusin ko yan," sagot ni Wonder sabay text kay Clady upang humingi ng tulong. Ngunit hawak ni Tom ang telepono ni Clady at nabasa mismo ang mensahe ni Wonder kung saan inutusan nitong patayin siya. Lumantad ang katotohanan at nauwi sa matinding sagutan ng mga maanghang na salita ang dalawa. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Tom at Wonder. Sa huli, nagawang igapos ni Tom si Wonder sa isang railing. Sa desperasyon, sinabi ni Wonder kay Tom na wasakin ang isang pader sa bahay nito kung saan tumambad ang isang malaking halaga ng ninakaw na pera. Inihayag ni Wonder na mayroon siyang ebidensya laban sa halos lahat ng nasa departamento, mga hukom, politiko at iba pang opisyal. Dahil dito, mabilis siyang nakaangat sa kanyang posisyon at nagawang pagtakpan ang katiwalian ng kanyang unit. This is my power. This is my crown. Sa matinding pagtatangka na maimpluwensyahan si Tom, sinabi ni Wonder na magiging hepe siya ng pulisya at kalaunan ay magiging alkalde. Sinubukan niyang kumbinsihin si Tom na sila ay magkaibigan at ang lahat ng perang iyon ay para sa kanilang unit. Ngunit sa huli, tinitigan lamang ni Tom si Wonder at sinabing, "Ikaw sana ang pinakamatalik kong kaibigan." "Pamilya tayo," sagot ni Wonder. Biglang kinalabit ni Tom ang gatilyo at binaril si Wonder ng 2 beses sa dibdib. Tinatapos ang lahat ng katiwaliang iniwan nito. Matapos ang enkwentro kay Wonder, lumabas si Tom sa likod ng bahay nito, tahimik na nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang. Biglang dumating ang isang pulis na nakasibilyan at iniutos sa kanya na ibaba ang kanyang baril. Kasunod nito, lumitaw si Internal Affairs Officer Biggs na sinabing dumating agad siya matapos siyang tawagan ni Tom.
Ipinahayag ni Biggs na ginamit niya si Tom upang mahuli si Wonder at makuha ang ebidensya ng kanyang katiwalian, ang mga dokumento at perang ninakaw ni Wonder. Sa pamamagitan ng pagpapakita kay Tom ng totoong katiwalian sa kanilang unit, nais ni Biggs na buksan ang kanyang mata sa malawakang kabulukan sa departamento. Matapos ang kanilang pag-uusap, ibinalik ni Biggs kay Tom ang kanyang baril at posas, sabay sabing, "Darating ang araw na lalampasan ka ng hepe sa pasilyo, titingnan ka niya at malalaman mo kung bakit." "Tama ka, Tom, kailangan ka namin." Tahimik na iniwan ni Biggs si Tom na ngayon ay may bagong pangunawa sa malalim na katiwaliang kanyang kinasangkutan at ang bagong direksyong kailangan niyang tahakin. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.